Sa paglaki ko, naniwala ako na ang kasal ay isang panghabang buhay at di masirang ugnayan. Ang mga magulang ko ay tila may perpektong relasyon, puno ng walang humpay na pagmamahal at debosyon. Hinubog ng paniniwalang ito ang aking pananaw sa mundo, at dinala ko ito sa aking pagpapakasal kay Laura. Nagkakilala kami sa kolehiyo. Siya ay palabas, at ako ay tahimik. Ang aming mga pagkakaiba ay nagkumplimento sa isa't isa, at agad kaming nag-ibigan at nagplano ng aming kinabukasan. Nagpakasal kami pagkatapos ng pagtatapos, puno ng mga pangarap. Ang buhay ay abala ngunit kasiya siya, kasama ang dalawang magagandang anak na babae, sina Beth at Janie, sa gitna ng aming mundo. Nanatili kay Laura ang kanyang apelyido noong dalaga pa siya, na iginalang ko bilang tanda ng kanyang kalayaan. Bumuo kami ng komportableng buhay, at naniwala ako na kami ang perpektong pamilya. Ngunit ang buhay ay naghagis ng hindi inaasahang problema na sumira sa aming tila perpektong mundo. Ngayong gabi, ang asawa ko ay kasama ang kanyang kalaguyo. Inamin niya ang kanyang relasyon matapos kong makita ang mga text message sa pagitan nila. Noong una, hindi ko napagtanto na ito ang nagmarka ng punto ng pagbabago para sa aming pamilya. Simula noon, ang aming mga buhay ay magulo. Ngayong gabi, umalis siya, bihis ng elegante, may dalang overnight bag, napilit akong sinusubukang halikan sa pisngi, na iniwasan ko. Mahirap pa ring tanggapin ang kanyang pagtataksil. Ano ang sinasabi nito tungkol sa akin? Sa kabila ng pamumuhay sa isang modernong panahon, nahirapan ako sa malupit na katotohanan ito. Matapos dumaan sa iba't ibang yugto ng pagdadalamhati, napagtanto ko na kailangan kong mamuhay kasama ang kanyang desisyon, bagamat malayo ako sa pagiging masaya. Ngayon, kailangan kong malaman kung paano haharapin ang mga kahihinatnan. Ang pangalan ko ay Jason Fairburn, at ang pangalan ng asawa ko ay Laura Staples. Mayroon kaming dalawang anak na babae, sina Beth at Janie. Matapos matuklasan ang pagtataksil ng aking asawa, nakipagkita ako sa isang abogado upang tuklasin ang aking mga opsyon. Napuno ako ng galit, at matapos kong ilabas ang aking mga emosyon, ipinaliwanag ng abogado kung ano ang kahulugan ng diborsyo para sa akin. Sa kabila ng paglaganap ng mga armas sa Texas, ang pagbaril sa isang nandarayang asawa ay ilegal, dahil ang lahat ng estado ay no fault na ngayon. Karaniwang pinapaboran ng mga korte ng pamilya ang ina sa mga kaso ng kustodiya maliban kung siya ay isang panganib. Sa Texas, karaniwang nakukuha ng mga ina ang kustodiya, ang bahay, muebles, kotse, at suportang pinansyal. Bilang isang lalaking nagpasimula ng diborsyo, mawawala sa akin ang bahay at halos lahat ng kustodiya. Makikita ko lamang ang aking mga anak isang gabi sa isang linggo, tuwing ibang weekend, at 2 linggo sa tag-init. Magbabayad ako sa huli para mag-enjoy ang aking asawa sa oras kasama ang ibang lalaki habang ako ay nakatira sa isang masikip na espasyo at umaasa na hindi ako makalimutan ng aking mga anak. Tinanong ko ang aking abogado kung maaari kong palayasin ang aking asawa. Sumimangot siya. Masamang ideya iyan, Jason. Maaari siyang kumuha ng utos ng korte para makabalik sa bahay, na nagke-claim ng isang pag-alit na kapaligiran na nakakasama sa mga bata, at mapipilitan kang umalis. Hindi iyan magandang ideya. Kaya, talagang screwed ako. Ang aking abogado, na labis kong minamahal sa kabila ng kanyang malaking retainer, ay nagmungkahi ng isang taktika na narinig ko na noon ngunit naisip ko na isa lamang katawa-tawang chismis, cheaper to keep her, o magbulag-bulagan. Karaniwan, kung tatanggapin ko ang kanyang relasyon, mapapanatili ko ang aking bahay, pera, at oras kasama ang mga bata. Sinubukan kong isipin ang parehong opsyon, at ang pag-iisip na mawala ang aking mga anak at tahanan ay isang bangungot. Napagtanto na ang pamumuhay nang wala sila ay hindi isang opsyon, kailangan kong malaman ang aking mga susunod na hakbang. Sa kabila ng aking mga panata sa kasal na tila walang kahulugan ngayon, ilang linggo pagkatapos kumalma at labanan ang pagnanais na magalit sa aking nandarayang asawa,
umupo ako kasama si Laura upang pag-usapan ang aming kasal. Nakakagulat, kalmado siya. Kumuha ako ng beer, at umupo kami sa mesa sa kusina. Nagsimula ako, paano tayo mananatiling kasal kung gusto mo ang ibang lalaki? Jason, hindi mo naiintindihan. Asawa mo pa rin ako. Mahal pa rin kita, at magkasama tayo habang buhay. Ang ginagawa ko kay Scott ay isang beses lang sa isang linggo dahil kailangan ko ang isang bagay na hindi mo maibigay sa akin sa ngayon. Ako ay nabigo, kaya, hindi na ako nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, napakagaling. Sabi ko, na ang aking boses ay tumutulo ng pagkabigo. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, sagot niya, sinusubukang pakalmayan ang sitwasyon. Well, iyan ang tunog nito, ako ay sumisigaw na tumataas ang aking galit. Jason, mahal kita at hindi kita ipagkakait ng kahit ano, sabi niya, sinusubukang tiyakin sa akin. Oh, salamat. Ginagawa nitong mas mahusay ang lahat. Talagang masaya ako na makakuha ng awa paminsan-minsan. Ang panunuya ay tumulo mula sa aking mga salita. Pumunta ako sa kusina para sa isa pang beer, na nararamdaman ang pangangailangan na tumakas. Inilagay ni Laura ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat, sinusubukang magbigay ng ginhawa. Jason, nagkamali ako sa lahat. Pumunta tayo sa silid-tulugan, at ipapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal, iminungkahi niya, na ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Bakit mo gustong gawin iyon? Sinabi mo lang na hindi kita nasisiyahan. Bakit hindi ka nalang pumunta sa boyfriend mo? Hindi ko na kaya at nagmadaling pumunta sa aking basement office, na isinarado ang pinto sa likod ko. Kaya nagsimula ang aking buhay kasama ang isang hindi tapat na asawa na walang pinakitang pagsisisi. Habang wala siya, inilipat ko ang lahat ng kanyang gamit sa basement bedroom. Pag-uwi niya, sumiklab ang lahat ng impyerno. Jason, nasaan ang mga damit ko? Sigaw niya, na umaalingaw ang kanyang boses sa buong bahay. Dahil ayaw mo nang makasama ako, at iniisip namin ang boyfriend mo, naisip ko na pinakamahusay na matulog kami sa magkahiwalay na silid-tulugan. Ang iyong mga gamit ay nasa basement, welcome ka, sabi ko, na lumayo. Ngayon hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa masamang kasiyahan sa akin. Pagkatapos noon, naging napakalamig sa bahay. Damn, ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ako matutulog sa basement bedroom na iyon. Sa sandaling umalis si Jason, inayos ko ang lahat. Naguguluhang nanood ang mga bata, sina Beth at Janie. Nang matapos, sinimulan kong lutuin ang paboritong hapunan ni Jason, meatloaf, mashed potatoes, at peas. Pag-uwi niya, halos handa na ang pagkain. Sinabi ko sa kanya na paliguan at ihanda ang mga bata para sa hapunan. Ginawa niya, at umupo kami upang kumain. Nagkwentuhan ang mga batang babae. Kinausap ni Jason sila ngunit hindi tumingin sa akin o nagsabi ng kahit isang salita. Pagkatapos ng hapunan, naglinis si Jason, gaya ng aming nakagawian. Inihanda niya ang mga batang babae para sa pagtulog, binasahan sila ng kwento, at pinatay ang ilaw. Pagkatapos ay pumunta siya sa aming home office, na nagtatype sa computer. Nang umakyat siya sa itaas, nakahiga na ako. Naligo siya, nagsipilyo, at tahimik na humiga. Sinubukan kong sumiksik, ngunit inalis niya ang aking kamay at isinuksok ang kumot sa pagitan namin. Ang mga sumunod na linggo ay pareho. Ang bahay ay nakaramdam ng yelo. Naniniwala ako na si Jason ay darating din. Mapagtanto niya na ang aking oras kasama si Scott ay walang kahulugan sa aming kasal. Kailangan ko lang maging pasensyoso. Pagkaraan ng ilang buwan, hindi ko pa rin nahahawakan si Laura. Ang aking pagkabigo ay lumalaki araw-araw. Upang maibsan ang stress, nagsimula akong tumakbo ng 5 AM. Ang mga unang araw ay brutal, ngunit sa ikatlong linggo, naging mas madali ito. Nagsimula akong mag-enjoy sa mga unang umaga at unti-unting dinagdagan ang aking distansya, na kalaunan ay lumalakad ng mahigit 6 na milya sa isang araw.
Pumayat ako at naramdaman kong mas mabuti sa pisikal, bagamat hindi sa emosyonal. Kailangan ko ng pagbabago at naisip kong bumili ng trailer at truck para sa camping. Alam ko na kukwestiyonin ito ni Laura, ngunit mayroon akong handang sagot, bakit kailangan mo ng boyfriend? Dinala ko ang mga bata sa isang RV show, at tuwang-tuwa sila. Gumawa sila ng mga plano para sa bawat trailer na nakita namin, na gustong magkampang at maglakbay. Bagamat mayroon akong budget, agad kong napagtanto na ang mga modernong camping trailer at truck ay mahal. Pagkatapos ng maraming pag-uusap, nagpasya akong bumili ng isang gamit na, 2 taong gulang na modelo ng Grand Design Transcend na may mga bunk bed para sa mga batang babae at isang double bed para sa akin. Mayroon itong lahat ng amenities na kailangan namin, kabilang ang 1.5 banyo, 2 TV, at air conditioning. Ang trailer ay halos 37 talampakan ang haba. Susunod, nakakita ako ng isang 2 taong gulang na GMC 2500 HD Crew Cab Denali na may mababang mileage at isang diesel engine, na ibinenta ng isang matandang mag-asawa. Mayroon silang mga problema sa kalusugan at nagplanong gumugol ng oras sa Portugal sa halip na magkampang. Nakakuha ako ng magandang deal at binili ang truck. Sa kabuuan, namuhunan ako ng humigit kumulang $80,000 sa truck at trailer. Plano kong dalhin ang aking mga anak sa mga biyahe sa buong bansa. Gusto kong ipakita kay Laura na ito ay isang mahalagang panahon sa buhay ng aming mga anak, at maaari niyang piliing maging bahagi nito o hindi. Kung tumanggi siya, ito ay sa huli ang kanyang pagkawala. Pagkaraan ng ilang buwan, kasama ang kanyang boyfriend na si Scott. Kaya, Laura, ang iyong asawa at mga anak ay nagkampang. Bakit hindi ka sumama? Tanong niya. Galit ako kay Jason dahil binili niya ang trailer na iyon, sagot niya. Kaya, hindi mo gusto ang camping? Tanong ni Scott. Hindi iyon. Sinusubukan niya akong kontrolin dahil galit siya sa atin, paliwanag niya. Sinabi ko sa kanya na katawan ko ito, at magagawa ko ang gusto ko. Tumawa si Scott. Hindi ba't sinabi mo na pumayag siya dito? Hindi eksakto. Sinabi ko sa kanya na gagawin ko ito. Nalaman niya nang makita niya ang aking mga text at nakakita ng mga kondom sa aking pataka. Nagkaroon kami ng malaking away. Sinabi ko sa kanya na hindi niya ako pag-aari. Ipinagpatuloy ni Scott, kaya, sinorpresa mo siya. Paano siya tumugon? Umiling lang siya at umalis. Iiwan mo ba siya? Tanong ni Scott. Hindi. Mahal ko siya, ang aming mga anak, at ang aming buhay. Ayokong baguhin ang kahit ano. Hindi mo ba iniisip na tututol si Jason sa pagkakaroon mo ng ibang lalaki? Mapagtanto niya na walang kahulugan ito, giit ni Laura. Nagbabala si Scott, maaaring hindi siya masaya sa pagiging pangalawang violin. Bakit mo sinabi iyon? Walang lalaki ang gustong malaman na ang kanyang babae ay nandadaya, hindi ba? Gusto ba niyang panoorin tayo? Hindi. Hindi siya ganoon, sabi ni Laura. Kaya, hindi ka pa nakakasama sa kanya. Matagal na, pag-amin niya. Ano ang maaari kong gawin upang mahawakan niya akong muli? Nasa mahirap kang sitwasyon. Kung gusto mo siyang panatilihin, kailangan mong kumilos ng mabilis. Marahil kailangan nating magpahinga upang maayos mo ang mga bagay sa kanya, iminungkahi ni Scott. Sa tingin mo ba iyon ang dapat kong gawin? Nagtaka si Laura. Para sa isang matalinong babae, wala kang ideya kung minsan. Subukan mo lang siyang bawiin, himok ni Scott. Tumahimik si Laura, na isinasaalang-alang ang payo ni Scott. Ipinagpatuloy niya, gusto mo ba ang buhay mo ngayon? Siyempre, sagot ni Laura. Kung gayon, umuwi ka, makipagkasundo sa iyong asawa, at umasa na hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, maaari kang mapunta ng mag-isa, babala ni Scott. Iniwan ni Laura si Scott, na iniisip ang kanyang payo. Nagtataka siya kung sumobra na ba siya kay Jason at kung babalikan pa siya nito. Kinargahan ko ang trailer, at inimpake ng mga batang babae ang kanilang mga gamit para sa isang linggong camping trip sa isang state park sa Eastern Carolinas.
Nangako ang taya ng panahon ng perpektong temperatura at bahagyang ulan. Inaasahan na hindi sasama si Laura, nagplano ako ng naaayon. Nang handa na ang mga batang babae, sumakay kami sa truck at tumungo sa kalsada. Ang linggo ay napakaganda. Napakaganda ng panahon, at nag-enjoy kami sa pag-hiking at paglilibang. Ang isang araw sa water park ay isang malaking tagumpay. Nakakagulat, hindi gaanong nadismaya ang mga batang babae sa pagkawala ni Laura gaya ng inaasahan ko. Napansin nila na ang kanilang ina ay gumugugol ng mas kaunting oras sa bahay at kasama sila. Tiniyak ko sa kanila na walang ginagawa ang kanilang ina ay dahil sa kanila, tungkol kay Laura ang lahat. Damn it, late na ako. Si Jason at ang mga batang babae ay nagkampang. Nag-iwan siya ng sulat sa mesa sa kusina. Pupunta kami sa timog sa loob ng isang linggo. Babalik sa susunod na linggo. Iyon lang. Tinawagan ko si Scott. Nagkampang sila. Ano ang dapat kong gawin? Sinira mo ito. Mas mabuti pang umasa ka na babalik ang iyong asawa kasama ang mga bata. Kung hindi, talagang screwed ka. Walang magagawa akong makatulong sa iyo. Kailangan mong panatilihing magkasama ang iyong pamilya. Good luck. Ibinaba ni Scott ang telepono. Mabilis na lumipas ang linggo, at noong linggo ng gabi, umuwi kami ng mga batang babae. Kinailangan kong magtrabaho sa susunod na araw at nagplano ng mga aktibidad sa tag-init para sa mga batang babae, na umaasa na matutulungan ng kanilang ina sa pagmamaneho at pagsundo sa kanila. Pagdating namin sa bahay, nagulat ako nang makita si Laura na sumalubong sa mga batang babae. Niyakap nila siya at pagkatapos ay pumunta sa kanilang mga silid na may maruruming damit. Sinimulan kong linisin ang camper, at nagtagal si Laura sa paligid, na nagpapanggap na interesado. Sinabi niya, natutuwa ako na nakauwi na kayo. Tahimik dito buong linggo. Sumagot ako, kumusta ang linggo mo kasama ang boyfriend mo? Hindi siya sumagot. Nagtanong siya tungkol sa campground, at sinabi ko sa kanya na ito ay nasa North Carolina, malapit sa isang water park. Pagkatapos kong matapos sa trailer, pumasok ako sa loob, sinimulan ang paglalaba, naligo, at nagsimulang magluto ng hapunan. Nag-alok si Laura na magluto, ngunit sinabi ko na ako na ang bahala. Habang kumakain kami, kumilos si Laura nang hindi karaniwang interesado sa aming linggo. Tinanong ko kung lalabas siya ngayong gabi, at sinabi niya na hindi, at idinagdag na ang kanyang pamilya ang kanyang prioridad. Nahirapan akong paniwalaan ito ngunit nagpa siya na pag-usapan ang mga plano sa linggo. Pagkaraan ng ilang buwan, ang aking buhay ay naging kakaiba. Mayroon akong hindi mapakali na kasunduan kay Laura. Sa kabila ng kanyang relasyon, nagpa siya akong huwag siyang diborsyuhin upang maiwasan ang pagkawala ng kustodiya ng mga bata. Tila pinapaboran ng Texas family law ang pagtataksil. Alam namin ni Laura na ang paghihiwalay ay makakasakit sa mga bata, kaya nanatili akong kasal sa kanya hanggang sa lumaki ang mga bata. Pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang relasyon, nagpunta ako sa defense mode. Bumili ako ng travel trailer at dinala ang mga batang babae sa camping, na labis na ikinagalit ni Laura. Nakita niya ito bilang paghihiganti, ngunit wala akong pakialam. Kailangan kong ipakita sa kanya na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Simula nang makipag-date ako kay Scott, hindi gaanong nagbago ang aking schedule. Nagkikita kami minsan o 2 beses sa isang linggo, karaniwan sa hapon. Naglilibang kami, nag-uusap ng kaunti, at pagkatapos ay ginagawa ang aming negosyo. Nasiyahan akong makasama si Scott ng ilang oras. Ibang-iba sa pakikipagkasama kay Jason. Ngayon na alam ni Jason ang tungkol kay Scott, hindi niya ako hahawakan o makikipagtalik sa akin. Naging malamig sa bahay, at si Jason ay napakalihim tungkol sa kung ano ang ginagawa niya sa labas ng bahay. Sinasabi ng batas ng estado na ang pagtataksil ay hindi isang kadahilanan sa diborsyo. Kung maghiwalay kami, may kalamangan si Laura dahil walang pakialam ang mga korte kung sino ang nandadaya. Kaya, sinimulan kong tanungin ang aking papel sa sitwasyong ito.
Kung si Laura ay maaaring magkaroon ng isang boyfriend at walang kinakaharap na mga kahihinatnan, bakit hindi ako maaaring magkaroon ng isang girlfriend? Mukhang patas. Sinimulan kong gawin ang mga aktibidad na nagustuhan ko at higit na nakihalubilo. Iniwasan ko ang mga online dating site, sa takot na makatagpo ng isang taong mapanganib, at nakatuon sa mga aktibidad na gusto ko. Sumali ako sa isang bicycling club, nagsimulang tumakbo muli, natutong mag-instrumento, at nag-hiking kasama ang aking mga anak. Sa paglipas ng panahon, nakakilala ako ng ilang mababait na babae na nag-set up sa akin sa mga date. Iyon ang paraan ko nakilala si Diana. Si Diana ay 3 taon na mas bata, diborsyado na may 4 na taong gulang na anak na babae. Siya ay isang orthodontist, matangkad, maitim ang buhok, asul ang mata, maganda, slim, at may magandang sense of humor. Nagkakilala kami sa pamamagitan ng cycling club at lumabas ng ilang beses. Pareho kaming gusto ng kasiyahan, hindi pangako. Inimbitahan ko si Diana at ang kanyang anak na babae na mag-luxury camping kasama ang aking mga anak, na hindi gustong gawin ni Laura. Hindi ko sinabi kay Laura ang tungkol kay Diana, iniisip na kung walang pakialam ang mga korte ng estado, bakit ko dapat gawin? Pagkalipas ng 1 taon, naabot ko ang aking limitasyon. Kailangan kong tugunan ang matagal ng mga issue. Alam ko na hindi pa handa si Laura na maging isang tapat na asawa at ina, at gusto kong makipag-usap ng seryoso kay Diana. Isang Biyernes ng gabi, bumili ako ng alak para kay Laura at beer para sa aking sarili. Iniabot ko kay Laura ang baso at tinanong, mahal mo ba siya? Uminom ng malaki si Laura ng alak, na umiiwas sa eye contact. Come on, Laura, sinimulan mo ito. Oras na para tapusin ito, sabi ko. Nasa TV room ang mga bata, at magandang oras para mag-usap. Kaya, paano natin gustong gawin ito? Ang madaling paraan o ang mamahaling paraan? Tanong ko, sinusubukang itulak ang pag-uusap pasulong. Ano ang pinagsasabi mo, Jason? Sagot niya, na malinaw na naguguluhan. Gaano ka katagal nandadaya habang kasal tayo? Tanong ko ng direkta. Bakit mahalaga iyon? Tanong niya, sinusubukang ilihis. Bakit kailangang baguhin ang kahit ano ngayon? Umiling ako, nabigo. Alam ko ang ginagawa mo. Alam mo ba ang ginagawa ko? Iminungkahi ko, na nagpapahiwatig ng aking sariling mga sikreto. Well, kayo ng mga batang babae ay nagkampang, nagbibisikleta ka ng madalas, at naging abala ka, sabi niya, na naglilista ng aking mga karaniwang aktibidad. Oo, at may ginawa pa akong ilang bagay, sagot ko, na nagmumungkahi na mayroon pang hindi niya alam. Tiningnan ako ni Laura na may halong pagtataka at pag-iingat, na malinaw na ayaw pataasin ang sitwasyon. Naniniwala siya na sa isang diborsyo, ako ang higit na magdurusa, ngunit ang mga bata ang higit na magdurusa, na tinitiyak na gagawin ko ang lahat upang mabawasan ang kanilang sakit. Umasa siya dito para gawin ang anumang gusto niya, na alam na gagawin ko ang lahat para sa aming mga anak. Gayunpaman, hindi niya alam na mayroon akong sariling mga plano. Laura, hindi mo sinagot ang tanong ko. Mahal mo ba siya? Plano mo bang patuloy na makita siya? Giit ko. Jason, wala talaga akong boyfriend, sabi niya, na muling itinatanggi ito. Para sa Diyos, Laura, tigilan mo ang kalokohan. Gaano ka katagal kasama si Scott, at ilan pa ang naroon bago siya? Akin ba talaga ang mga anak natin? Isa kang lousy na asawa. Hindi ako masaya sa iyo o sa aming kasal. Hindi ito naging tunay na kasal sa nakalipas na 2 taon, at ngayong gabi, nagbabago iyon, deklarasyon ko. Ano? Ano ang sinasabi mo? Tanong niya, na nagtataka. Oh, tigilan mo ang sweetheart act. Para sa iyo, isa lamang akong security blanket, na ginagawa ang lahat ng nakakabagot na trabaho habang naglilibang ka kasama ang boyfriend mo. Hindi tayo naghawakan sa loob ng maraming panahon, at hindi ko nakikita na magbabago iyon, sabi ko, na inilalatag ang katotohanan. Nanatiling tahimik si Laura. Ipinagpatuloy ko,
Panahon na para gumawa tayo ng isang bagay tungkol dito. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya muli. Ang sinasabi ko ay tapusin na ang pagkukunwari na ito. Kailangan mong lumipat. Pagod na akong magamit, mariin kong sabi. Tumingin si Laura, nagulat. Hindi ako lilipat mula sa bahay natin, Jason. Kalokohan iyan, sabi niya, na tumatangging maniwala dito. Malinaw na mas gusto mong makasama ang boyfriend mo kaysa maging bahagi ng pamilyang ito. Magpasya ka kung ano ang gusto mo, Laura, sabi ko, na tinatapos ang aking beer. Naglakad ako sa lababo sa kusina, na nararamdaman na tumataas ang aking presyon ng dugo. Kailangan kong lumabas. Ibinagsak ko ang hamon at gustong makita kung paano tutugan si Laura. Damn it, I need to get a lawyer to make sure Jason doesn't kick me out. Why can't he just get over it? I'm not denying him anything, but he hasn't approached me in a long time. He doesn't want me. If I can't make him want me, we're screwed. If we divorce, I get the kids, the house, and part of his income. Jason won't move out, and I have the advantage. I just need to be patient, and things will fall into place. It would be better if I could get Jason to make love to me again. I love him, but I need Scott too. I feel so good with Scott. If I keep this up, everything will be fine. Jason knows I'll eventually come back to him. This thing with Scott won't last forever. After a while, Jason and I will get back to our relationship, but for now, I need Scott too. Buisit, kailangan kong kumuha ng abogado para siguraduhin na hindi ako palalayasin ni Jason. Bakit ba hindi na lang niya kalimutan yun? Wala naman akong ipinagkakait sa kanya, pero matagal na niya akong hindi nilalapitan. Ayaw niya sa akin. Kung hindi ko siya mapapabalik na magkagusto sa akin, patay tayo. Kung magdiborsyo kami, mapupunta sa akin ang mga bata, ang bahay, at bahagi ng kita niya. Hindi aalis si Jason, at ako ang may kalamangan. Kailangan ko lang maging pasensyoso, at magiging maayos ang lahat. Mas maganda sana kung mapabalik ko si Jason na makipag-make love sa akin. Mahal ko siya, pero kailangan ko rin si Scott. Ang ng pakiramdam ko kasama si Scott. Kung ipagpapatuloy ko ito, magiging maayos ang lahat. Alam ni Jason na babalik din ako sa kanya sa huli. Hindi magtatagal itong sa amin ni Scott. Paglipas ng ilang panahon, babalik din kami ni Jason sa aming relasyon, pero sa ngayon, kailangan ko rin si Scott. If Laura thinks I'll put up with her behavior forever, she's wrong. It's time for consequences. I started managing our family finances online. I set up a new account for myself and transferred half of our cash reserves into it, along with my paycheck and bonuses each month. I transferred money to our house account to cover half of the bills. Laura needed to realize that the freebies were over, and she had to pay her share of our living expenses. I didn't want to subsidize her spending on her boyfriend, even though she wasn't using hotel rooms. Kung iniisip ni Laura na papayagan ko ang pag-uugali niya habang buhay, nagkakamali siya. Oras na para sa mga consequences. Sinimulan ko ng pamahalaan ang aming family finances online. Gumawa ako ng bagong account para sa sarili ko at inilipat ko ang kalahati ng aming cash reserves doon, kasama ang aking paycheck at mga bonus bawat buwan. Naglilipat ako ng pera sa aming house account para tustusan ang kalahati ng mga bills. Kailangan malaman ni Laura na tapos na ang mga libre, at kailangan niyang bayaran ang kanyang share sa aming mga living expenses. Ayokong mag-subsidize sa paggastos niya sa kanyang boyfriend, kahit na hindi siya gumagamit ng mga hotel room. I didn't want Jason to know I consulted a lawyer. I found a family law attorney who explained the state's no-fault divorce laws, stating that mothers usually get custody. She asked, "You want your children?" Of course. Ayokong malaman ni Jason na nag-consult ako ng abogado. Nakahanap ako ng family law attorney na nagpaliwanag ng no-fault divorce laws ng estado,
na nagsasabing karaniwang nakukuha ng mga ina ang custody. Tanong niya, gusto mo ang mga anak mo, syempre. I replied, of course. She took notes and asked about our incomes, child support, alimony, and our mortgage. She inquired if there were reasons I might not get custody. I said no, asserting that I'm a good mother. However, I worried that my relationship with Scott over the past 2 years could affect the court's view of me as a mother. Leaving the lawyer's office, doubts lingered about how messy a fight with Jason could get. Sagot ko, syempre, nagsulat siya ng mga tala at nagtanong tungkol sa aming mga kita, child support, alimony, at ang aming mortgage. Nagtanong siya kung may mga dahilan kung bakit hindi ko maaaring makuha ang custody. Sinabi kong wala, na iginiit na isa akong mabuting ina. Gayunpaman, nag-aalala ako na ang relasyon ko kay Scott sa nakalipas na 2 taon ay maaaring makaapekto sa pananaw ng korte sa akin bilang isang ina. Paglabas ng opisina ng abogado, nanatili ang mga pagdududa kung gaano kagulo ang laban kay Jason. Jason called, and we planned a camping trip for the next weekend. Matilda is excited, she loves Jason's trailer. The 3 girls stay in the bunk bed at the back, chatting and laughing for hours. Jason and I occupy the bedroom at the front, keeping the door closed. I can't understand why Jason's wife doesn't appreciate him. He's a great guy, handsome, smart, talented, energetic, with a great smile and a wicked sense of humor. He makes me and the kids laugh and clearly cares about people. Laurie's loss is my gain. I divorced an idiot who didn't want to be a father, and I have a wonderful daughter who is my world. When I met Jason, I saw a man who needed care. I realized his wife was using him, wanting it both ways. Marilyn introduced us and explained how Jason's wife mocks him, knowing our state's divorce laws. I understood he was cornered, divorcing her meant losing his kids, so he endured it until they grew up. I wasn't looking for a serious relationship but needed a casual friend to relieve stress. Jason turned out to be perfect. Camping with him and his daughters was a bonus for Matilda and me. We had fun, and Matilda adores his girls, who treat her like a little sister. The longest we camped was 9 days in Florida near Disney. We spent 2 days in the park, did some hiking, and enjoyed the beach. It was a great vacation. Jason enjoyed our time together, and his girls loved it too. We are planning more adventures. Tumawag si Jason, at nagplano kami ng camping trip para sa susunod na weekend. Excited si Matilda, gustong-gusto niya ang trailer ni Jason. Ang 3 babae ay nananatili sa bunk bed sa likod, nagkukwentuhan at nagtatawanan ng maraming oras. Kami ni Jason ay sumasakop sa silid tulugan sa harap, na pinapanatiling sarado ang pinto. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pinahahalagahan ng asawa ni Jason siya. Napakagaling niyang lalaki, gwapo, matalino, may talento, masigla, may magandang ngiti at wicked sense of humor. Pinapatawa niya ako at ang mga bata at malinaw na nagmamalasakit sa mga tao. Ang pagkawala ni Laura ay pakinabang ko. Diniborsyo ko ang isang idiot na ayaw maging ama, at mayroon akong isang kahangahangang anak na babae na siyang mundo ko. Nang makilala ko si Jason, nakita ko ang isang lalaking nangangailangan ng pag-aalaga. Napagtanto ko na ginagamit siya ng kanyang asawa, na gustong makuha ang lahat. Ipinakilala kami ni Marilyn at ipinaliwanag kung paano kinukot siya ng asawa ni Jason siya, na alam ang mga divorce laws ng aming estado. Naiintindihan ko na siya ay nakakulong, ang pagdiborsyo sa kanya ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang mga anak, kaya tiniis niya ito hanggang sa lumaki sila. Hindi ako naghahanap ng isang seryosong relasyon ngunit nangangailangan ng isang casual na kaibigan upang maibsan ang stress. Si Jason ang naging perpekto. Ang kampong kasama siya at ang kanyang mga anak na babae ay isang bonus para sa amin ni Matilda. Nag-enjoy kami,
at gustong-gusto ni Matilda ang kanyang mga anak na babae, na tinatrato siya tulad ng isang nakababatang kapatid na babae. Ang pinakamahabang kampang namin ay 9 na araw sa Florida malapit sa Disney. Gumugol kami ng 2 araw sa park, nag-hiking, at nag-enjoy sa beach. Ito ay isang magandang bakasyon. Nag-enjoy si Jason sa aming oras na magkasama, at gustong-gusto rin ito ng kanyang mga anak na babae. Nagpaplano kami ng mas maraming adventures. I visited my lawyer while Jason took the girls camping in Florida. He was gone for a week, so I used the time to clarify my custody rights if Jason tried to force me out. My attorney, Claire Barnett, is in her early 50s with over 2 decades of family law experience. CLA, Claire Barnett, I need to confirm my custody rights. Last time you said if Jason divorced me, I'd get the kids, the house, and monthly payments from him, I said, seeking reassurance. Dinalaw ko ang aking abogado habang dinala ni Jason ang mga babae sa kampang sa Florida. Wala siya ng 1 linggo, kaya ginamit ko ang oras upang linawin ang aking mga karapatan sa custody kung sinubukan akong palayasin ni Jason. Ang aking abogado, si Claire Barnett, ay nasa kanyang mga unang 50 na may higit sa 2 dekada ng karanasan sa family law. CLA, Claire Barnett, kailangan kong kumpirmahin ang aking mga karapatan sa custody. Noong nakaraan, sinabi mo na kung diborsyuhin ako ni Jason, mapupunta sa akin ang mga bata, ang bahay, at buwan ng bayad mula sa kanya, sabi ko, na humihingi ng katiyakan. Yes, we discussed that, Claire replied. Generally, mothers get custody, but there are exceptions. If your husband proves he's the more suitable parent, he could get primary custody. Courts don't automatically favor the mother if she's deemed unsuitable. Are there any issues I should know about? Oo, napag-usapan natin iyon, sagot ni Claire. Sa pangkalahatan, nakukuha ng mga ina ang custody, ngunit may mga pagbubukod. Kung mapapatunayan ng iyong asawa na siya ang mas karapat-dapat na magulang, maaari niyang makuha ang primary custody. Hindi automatikong pinapaboran ng mga korte ang ina kung itinuring siyang hindi karapat-dapat. Mayroon bang anumang mga isyu na dapat kong malaman? No. Well, Jason does spend a lot of time with the girls, I admitted. Wala. Well, talagang gumugugol ng maraming oras si Jason kasama ang mga babae, pag-amin ko. Can you elaborate? Claire asked, probing for details. Maaari mo bang ailahad, tanong ni Claire, na naghahanap ng mga detalye. He takes them camping and attends their school events. I don't enjoy outdoor activities and miss some events due to my demanding job, I explained. Dinadala niya sila sa camping at dumadalo sa kanilang mga school events. Hindi ako nag-e-enjoy sa mga outdoor activities at napalampas ang ilang mga events dahil sa aking demanding job, paliwanag ko. Claire rolled her eyes, sensing my deceit. She knew family courts could see through such excuses and prioritize the best parents. CLA understood that Jason's active involvement with the children put him ahead. Iminwestre ni Claire ang kanyang mga mata, na nararamdaman ang aking panlilinlang. Alam niya na makikita ng mga family courts ang mga ganoong excuse at bibigyang prioridad ang pinakamahusay na mga magulang. Naiintindihan ni CLA na ang aktibong paglahok ni Jason sa mga bata ay naglalagay sa kanya sa unahan. Laura, unless you become a more proactive mother, your chances of getting custody are slim. Are you seeing another man? Claire inquired, cutting to the chase. Laura, maliban kung magiging mas proactive kang ina, maliit ang iyong pagkakataon na makuha ang custody. Nakikipagkita ka ba sa ibang lalaki? Tanong ni Claire, na dumiretso sa punto. Yes, a few times a week, but not for long, I confessed. Oo, ilang beses sa isang linggo, ngunit hindi matagal, pagtatapat ko. If you're not honest with yourself and me, you'll lose custody.
How much time do you really spend with your boyfriend? CLA pressed. Kung hindi ka magiging tapat sa iyong sarili at sa akin, mawawala sa iyo ang custody. Gaano karaming oras ang ginugugol mo talaga sa iyong boyfriend? Paggigiit ni CLA. I admitted how much time I spent with Scott. Inamin ko kung gaano karaming oras ang ginugugol ko kay Scott. Claire frowned, realizing this would portray me as neglecting my family for my boyfriend. Crap, Claire thought, knowing this wouldn't bode well in court. Sumimangot si Claire, na napagtanto na ipapakita nito ako bilang nagpapabeya sa aking pamilya para sa aking boyfriend. Crap, naisip ni Claire, na alam na hindi ito magiging maganda sa korte. It was time for the first round of consequences for my unfaithful wife. On Saturday night, after the kids had gone to bed, I grabbed a beer and poured Laura a glass of wine. She glanced at me, knowing this meant I wanted to talk. Oras na para sa unang round ng mga consequences para sa aking hindi tapat na asawa. Noong Sabado ng gabi, pagkatapos matulog ang mga bata, kumuha ako ng beer at nagbuhos kay Laura ng isang basong alak. Sumulyap siya sa akin, na alam na nangangahulugan ito na gusto kong makipag-usap. It's a little late for a beer, isn't it? She asked. Medyo gabi na para sa isang beer, hindi ba? Tanong niya. It's only 9:00. I want to talk about our marriage and our daily responsibilities. What do you mean? We need to clarify what each of us is responsible for. I've made a list, and I'm sure you'll have input. Let's start. 9:00 pa lang. Gusto kong pag-usapan ang aming kasal at ang aming mga pang-araw-araw na responsibilidad. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating linawin kung ano ang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Gumawa ako ng listahan, at sigurado akong magkakaroon ka ng input. Simulan na natin. Laura took a large sip of wine. I took out a notebook and began. We need to sort out our finances. We need to decide who pays for what. I'll cover the truck and camper, but household and kids' expenses should be shared. I paused to let that sink in. I think we should create a budget to clarify this. Uminom si Laura ng malaking higop ng alak. Kinuha ko ang isang notebook at nagsimula, kailangan nating ayusin ang aming finances. Kailangan nating magpasya kung sino ang magbabayad para sa kung ano. Sasagutin ko ang truck at camper, ngunit ang mga household at kids expenses ay dapat ibahagi. Huminto ako upang hayaang mag-sink in iyon. Sa tingin ko dapat tayong gumawa ng budget upang linawin ito. Laura looked overwhelmed. I laid out a reasonable breakdown of expenses, making it clear I wouldn't fund her relationship with her boyfriend. I wanted her to see that I wasn't going to keep paying for everything while she enjoyed other activities. Mukhang overwhelmed si Laura. Inilatag ko ang isang makatwirang breakdown ng mga expenses, na nilinaw na hindi ko tutustusan ang relasyon niya sa kanyang boyfriend. Gusto kong makita niya na hindi ko ipagpapatuloy ang pagbabayad para sa lahat habang nag-e-enjoy siya sa ibang mga activities. We talked until 1 a.m. I yawned, stretched, and told Laura I was done for the day. I left the paperwork and bills on the desk, then headed for a shower and bed. Nag-usap kami hanggang 1:00 ng umaga. Naghikab ako, nagunat, at sinabi kay Laura na tapos na ako para sa araw. Iniwan ko ang mga papeles at bills sa desk, pagkatapos ay nagtungo ako sa isang shower at kama. What the hell? Jason wants to split our finances, making each of us contribute half for the house and kids' tuition. He knows I don't make as much as he does. When I told him, he just said, maybe you should consider a higher paying job, as if I could. It's all about the time I spend with Scott. Ano ba yan? Gustong hatiin ni Jason ang aming finances, na nagpapadala sa bawat isa sa amin ng kalahati para sa bahay at kids' tuition. Alam niyang hindi ako kumikita ng kasing dami niya. Nang sinabi ko sa kanya, sinabi lang niya,
Siguro dapat mong isaalang-alang ang isang mas mataas na sahod, na para bang kaya ko. Lahat ito ay tungkol sa oras na ginugugol ko kay Scott. So, Laura, why did you want to see me so soon? Are you planning to file for divorce? Kaya, Laura, bakit gusto mo akong makita ng napakaaga? Nagpaplano ka bang mag-file para sa divorce? No. But last Saturday night, Jason wanted to talk about our finances. He wants each of us to contribute 50% to household expenses. Hindi. Pero noong nakaraang Sabado ng gabi, gusto ni Jason na pag-usapan ang aming finances. Gusto niyang mag-contribute ang bawat isa sa atin ng 50% sa household expenses. CLA's eyes widened, and her eyebrows raised slightly. Tell me exactly what you and he discussed. Nanlaki ang mga mata ni CLA, at bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano ang pinag-usapan ninyong dalawa. Laura explained the long conversation with her husband. I asked questions and took notes. It became clear that Laura was avoiding the consequences of her actions. She had been seeing another man for almost 3 years, and her husband found out 2 years ago. He realized that he would be paying for her infidelity and risk losing the kids and money. Ipinaliwanag ni Laura ang mahabang pag-uusap kasama ang kanyang asawa. Nagtanong ako at nagsulat ng mga tala. Naging malinaw na iniiwasan ni Laura ang mga consequences ng kanyang mga aksyon. Nakikipagkita siya sa ibang lalaki sa loob ng halos 3 taon, at natuklasan ng kanyang asawa 2 taon na ang nakalipas. Napagtanto niya na babayaran niya ang kanyang infidelity at panganib na mawala ang mga bata at pera. Everything Laura said indicated that her husband was preparing for a separation agreement, a prelude to divorce that divides responsibilities and signals the breakdown of the marriage. The main issues were their 2 daughters, who would have primary custody, and who would stay in the home. Laura couldn't prove she was the best parent, since she spent time with her boyfriend while her husband was with the children. Family courts take this seriously. Jason was quietly building a strong case for custody. Ang lahat ng sinabi ni Laura ay nagpapahiwatig na naghahanda ang kanyang asawa para sa isang separation agreement, isang prelude sa divorce na naghahati ng mga responsibilidad at nagpapahiwatig ng pagkasira ng kasal. Ang pangunahing mga isyu ay ang kanilang 2 anak na babae, kung sino ang magkakaroon ng primary custody, at kung sino ang mananatili sa bahay. Hindi mapatunayan ni Laura na siya ang pinakamahusay na magulang, dahil gumugugol siya ng oras kasama ang kanyang boyfriend habang kasama ng kanyang asawa ang mga bata. Seryoso ang mga family courts dito. Tahimik na bumubuo si Jason ng isang malakas na kaso para sa custody. I tried to tell Laura that things were not going well for her. Her husband was preparing to show the court that they were living separately and each contributing half of the expenses. Jason made more money, so he could afford to take care of the kids even after the separation. Sinubukan kong sabihin kay Laura na hindi maganda ang mga nangyayari para sa kanya. Naghahanda ang kanyang asawa na ipakita sa korte na sila ay nakatira ng hiwalay at nag-aambag ang bawat isa ng kalahati ng mga expenses. Mas maraming pera si Jason, kaya kayang-kaya niyang alagaan ang mga bata kahit pagkatapos ng separation. I need to get Jason back in my bed and acting like my husband again. We haven't been physically engaged in months, and he must be desperate. If I can get him back in bed, he'll soon realize that Scott means nothing. Scott just gets the leftovers. I'm Jason's wife, and my time with Scott doesn't change that. Kailangan kong maibalik si Jason sa aking kama at kumilos muli bilang aking asawa. Hindi kami nagkaroon ng physical engagement sa loob ng ilang buwan, at tiyak na desperado na siya. Kung maibalik ko siya sa kama, malalaman niya agad na walang ibig sabihin si Scott. Nakukuha lang ni Scott ang mga tira-tira. Asawa ako ni Jason, at hindi iyon binabago ng oras ko kay Scott. Lately,
Laura had been hinting that she wanted to get physically engaged again, saying she wouldn't deny me anything. A chill ran down my spine at the idea. I wasn't interested in being with someone unfaithful. After the girls went to bed, she gave me strange looks, hinting she wanted to be close again. I didn't care. All I wanted was for her to take care of the girls in the house. When the girls grew up and went to university, I planned to end this sham of a marriage. Laura could move on to her next husband, and he could deal with her infidelities. Kamakailan, nagpapahiwatig si Laura na gusto niyang magkaroon muli ng physical engagement, na sinasabing hindi niya ako pagkakaaitan ng anuman. Nanindig ang balahibo ko sa ideya. Hindi ako interesado na makasama ang isang hindi tapat. Pagkatapos matulog ng mga babae, binibigyan niya ako ng kakaibang tingin, na nagpapahiwatig na gusto niyang maging malapit muli. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay alagaan niya ang mga babae sa bahay. Kapag lumaki ang mga babae at nag-aral sa unibersidad, pinaplano kong wakasan ang kunwaring kasal na ito. Maaaring magpatuloy si Laura sa kanyang susunod na asawa, at haharapin niya ang kanyang mga infidelities. A few months later, I had enough. I've been thinking about ending this marriage. I can't tolerate our situation anymore, I told Diane. Ilang buwan pagkatapos, napuno na ako. Napag-isipan ko na ang wakasan ang kasal na ito. Hindi ko na kayang tiisin ang aming sitwasyon, sabi ko kay Diane. Diane and I were starting to see a future together, so I needed to do something about Laura. I decided to visit Scott for a heart-to-heart talk about Laura and their future. Kami ni Diane ay nagsisimulang makita ang isang kinabukasan na magkasama, kaya kailangan kong gumawa ng isang bagay tungkol kay Laura. Nagpasya akong bisitahin si Scott para sa isang heart-to-heart talk tungkol kay Laura at sa kanilang kinabukasan. On Wednesday at 6:00 in the evening, I waited by Scott's car. When he saw me, he dropped his phone, muttering, "Doc you." Noong Miyerkules sa 6:00 ng gabi, naghintay ako sa tabi ng kotse ni Scott. Nang makita niya ako, nahulog niya ang kanyang telepono, na bumubulong, "Doc you. You better pick it up. Phones are expensive," I said. Mas mabuti pang pulutin mo iyan. Mahal ang mga telepono, sabi ko. He retrieved the phone, clearly expecting a confrontation. "Don't worry, Scott, I'm not here to hurt you. We need to talk," I continued. I nodded at my truck. "Get in. I'll buy you a beer, and we'll settle some things." Pinulot niya ang telepono, na malinaw na naghihintay ng isang confrontation. "Huwag kang mag-alala, Scott, wala ako rito para saktan ka. Kailangan nating mag-usap," pagpapatuloy ko. Tumango ako sa aking truck. "Sumakay ka. Bibilhan kita ng beer, at aayusin natin ang ilang mga bagay." We drove to an Irish pub, and I found a quiet corner. I ordered an IPA and nodded for Scott to do the same. His fear was palpable. Nagmaneho kami sa isang Irish pub, at nakahanap ako ng isang tahimik na sulok. Nag-order ako ng IPA at tumango kay Scott upang gawin din ang pareho. Kitang-kita ang kanyang takot. "Okay. We need to work something out," I began. "Relax. Just answer a few questions honestly. How long have you been with Laura?" "Okay. Kailangan nating ayusin ang isang bagay," panimula ko. "Huminahon ka. Sagutin mo lang ng tapat ang ilang mga tanong. Gaano katagal na kayo ni Laura?" For a while now," he stammered. Matagal na," nauutal niyang sabi. "Define a while, more precisely, please," I pressed. "Ipaliwanag mo ang matagal na," ng mas tumpak, pakiusap, paggigiit ko. "A little over 3 years, he admitted. Higit lang ng kaunti sa 3 taon, pag-amin niya. I nodded inwardly, relieved he wasn't the father of my children. "Why did you and Laura start this?" Tumango ako sa aking sarili, naniganhawahan na hindi siya ang ama ng aking mga anak.
Bakit ninyo sinimulan ito ni Laura? We met, talked, and she said she was tired of her marriage routine. It just happened, he explained. Nagkita kami, nag-usap, at sinabi niya na pagod na siya sa kanyang marriage routine. Nangyari lang, paliwanag niya. Do you love her? Have you developed feelings? I asked. Mahal mo ba siya? Nagkaroon ka ba ng mga feelings? Tanong ko. It's complicated. I have feelings, but I don't want her to leave you. I like the no-commitment relationship. I'm not ready to settle down, he confessed. Komplikado. Mayroon akong mga feelings, ngunit ayaw kong iwanan kanya. Gusto ko ang no-commitment relationship. Hindi pa ako handa na mag-settle down. Pagtatapat niya, how many women are you seeing? I asked. His avoidance told me everything. You don't have an exclusive relationship with her, do you? I pressed further. Ilang babae ang nakikita mo? Tanong ko. Sinabi sa akin ng kanyang pag-iwas ang lahat. Wala kang exclusive relationship sa kanya, hindi ba? Paggigiit ko pa. He shook his head no. Umiling siya na nagsasabing hindi. I realized Laura might be counting on him as a backup, but that wasn't my problem. Be prepared for her to show up with a suitcase. Having fun with someone else's wife has consequences. Do whatever you want, but remember, I won't tell Laura what to do. Nor will I stop doing what I need to, I warned. I stood up, tossed $40 on the table, and cautioned, be careful in dark places, then walked away. Napagtanto ko na maaaring umaasa si Laura sa kanya bilang isang backup, ngunit hindi iyon ang aking problema. Maging handa ka na dumating siya na may isang suitcase. Ang paglilibang sa asawa ng ibang tao ay may mga consequences. Gawin mo ang kahit anong gusto mo, ngunit tandaan, hindi ko sasabihin kay Laura kung ano ang gagawin, at hindi rin ako titigil sa paggawa ng kung ano ang kailangan kong gawin, babala ko. Tumayo ako, naghagis ng $40 sa mesa, at nagbabala, mag-ingat ka sa mga madidilim na lugar, pagkatapos ay lumakad palayo. I needed to get out of the house, so I went to Scott's apartment. He let me in, checking the hallway to ensure I was alone. We spent a couple of hours together until he said he had a doctor's appointment and needed to go. As I got dressed, he hurriedly pushed me out into the hallway. Kailangan kong lumabas ng bahay, kaya nagtungo ako sa apartment ni Scott. Pinapasok niya ako, na tinitingnan ng hallway upang matiyak na nag-iisa ako. Gumugol kami ng ilang oras na magkasama hanggang sa sinabi niya na mayroon siyang doctor's appointment at kailangan niyang umalis. Habang nagbibihis ako, dali-dali niya akong itinulak palabas sa hallway. A week after talking to Scott, I decided to take the next step. My attorney had the divorce papers ready, and I arranged for them to be delivered to Laura at home. I had all the evidence needed to seek full custody of the girls. Diana, who had become very close to me, waited quietly in the background. When the divorce was finalized, I planned to ask her to move in with me. Isang linggo pagkatapos makipag-usap kay Scott, nagpa siya akong gawin ang susunod na hakbang. Handa na ng aking abogado ang mga divorce papers, at isinaayos ko na ihatid ang mga ito kay Laura sa bahay. Mayroon akong lahat ng katibayan na kailangan upang humingi ng full custody sa mga babae. Si Diana, na naging napakalapit sa akin, ay tahimik na naghintay sa background. Kapag natapos na ang divorce, pinaplano kong hilingin sa kanya na lumipat sa akin. In the evening, after the girls were in bed, I handed Laura a glass of wine. She knew something serious was coming. Sa gabi, pagkatapos matulog ng mga babae, iniabot ko kay Laura ang isang basong alak. Alam niyang may seryosong mangyayari. You need to stay home tomorrow morning. A package will arrive for you, I said, trying to keep my voice steady. Kailangan mong manatili sa bahay bukas ng umaga. May dadating na package para sa iyo,
Sabi ko, na sinusubukan kong panatilihing matatag ang aking boses. What? You know what it is, she replied, leaning back and sighing. I knew this could happen. Why do we have to go through with this? Can't we just do our own things for a while, she asked, attempting to find an alternative. Ano? Alam mo kung ano iyon, sagot niya, na sumandal at bumuntong hininga. Alam kong maaaring mangyari ito. Bakit kailangan pa nating pagdaanan ito? Hindi ba tayo maaaring gumawa lang ng sarili nating mga bagay sa loob ng ilang panahon? Tanong niya, na sinusubukang maghanap ng isang alternatibo. You started this. You knew I wouldn't tolerate your affair, but you also know divorce courts don't care about infidelity. You counted on getting custody and making me pay. All I wanted was a faithful wife. Now it's time to face the consequences, I responded, feeling a surge of emotion. I stood up to control my emotions, got a beer, and returned to the table. Better to discuss things now than pay lawyers later, I suggested, hoping to resolve things amicably. Sinimulan mo ito. Alam mong hindi ko papayagan ang iyong affair, ngunit alam mo rin na walang pakialam ang mga divorce courts tungkol sa infidelity. Umasa ka na makakakuha ka ng custody at babayaran mo ako. Ang gusto ko lang ay isang tapat na asawa. Ngayon ay oras na upang harapin ang mga consequences, sagot ko, na nakakaramdam ng isang pag-akyat ng emosyon. Tumayo ako upang kontrolin ang aking mga emosyon, kumuha ng isang beer, at bumalik sa mesa. Mas mabuting pag-usapan ang mga bagay ngayon kaysa magbayad ng mga abogado sa huli, iminungkahi ko, na umaasa na malulutas ang mga bagay ng mapayapa. Jace, I'm going to fight the divorce. I love you and our family. She said, her voice pleading. Jace, lalabanan ko ang divorce. Mahal kita at ang ating pamilya, sabi niya, na nagmamakaawa ang kanyang boses. I held up my hand to stop her. Your actions show otherwise. You've shown your love for Scott, not me. Itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Ipinapakita ng iyong mga aksyon ang kabaligtaran. Ipinakita mo ang iyong pagmamahal kay Scott, hindi sa akin. She looked at me defiant. I'll get custody of the girls, and you'll only see them once a week. You'll be paying to keep us here. Stop this divorce. We can go back to normal. Tumingin siya sa akin ng may paghamak. Makukuha ko ang custody sa mga babae, at makikita mo lang sila minsan sa isang linggo. Magbabayad ka para panatilihin kami dito. Itigil mo ang divorce na ito. Maaari tayong bumalik sa normal. 18 months ago, I wanted that, not now. You've done too much damage. Are you ready to give up, Scott? I asked, knowing the answer already. 18 months ago, gusto ko iyon, hindi ngayon. Napakarami mo nang ginawang damage. Handa ka na bang isuko si Scott? Tanong ko, na alam na ang sagot. Silence. Katahimikan. Let's make a deal. I'll spend time with him, and you do what you like. I'll even go camping with you and the girls, she offered, trying to bargain. Gumawa tayo ng isang deal. Gumugol ako ng oras kasama niya, at gawin mo ang kahit anong gusto mo. Pupunta pa nga ako sa kampang kasama ka, anong ibig mong sabihin? Hindi niya basta-basta akong iiwan at ang mga bata, protesta niya. Nakalimutan mo na ang ating mga diskusyon. Pinapayagan ng batas ang diborsyo kahit ano pa ang iyong kagustuhan. Desidido si Jason na wakasan ang kasal at panatilihin ang mga bata sa kanya, paliwanag ko. Sumandal si Laura, hindi mapakali. Dahil ba yan kay Scott? Nagseselos si Jason. Akala ko wala siyang pakialam sa aking affair. Paano ko ito aayusin? Tanong niya, habang lumalalim ang desperasyon sa kanyang boses. Walang ayos, kundi pagkontrol lamang sa pinsala. Ano sa tingin mo ang dapat na nangyari? Tanong ko, ngunit hindi ako nakakuha ng sagot. Hinihiling ni Jason na lumipat ka na sa marital home sa oras na mapinalisa ang diborsyo. May 60 araw na cooling off period.
Kung magkasundo kayo sa mga termino, maaaring ipagkaloob ng korte ang diborsyo pagkatapos ng 60 araw. Kung hindi, aabutin ito ng 70 hanggang 120 araw, pagpapatuloy ko, habang inilalahad ang mga katotohanan. Maaari ba akong humiling ng marriage counseling? Tanong niya, kumakapit sa isang hibla ng pag-asa. Maaari, ngunit dapat itong magsimula at matapos sa loob ng cooling-off period. Sa tingin mo ba magbabago ang isip ni Jason sa counseling? Tanong ko. Bamantong hininga si Laura, napagtanto na tapos na si Jason sa kanyang infidelity. Napansin ko na naghanda ng mabuti si Jason para sa isang matagumpay na diborsyo na may magandang legal na payo. Aayusin ko ang isang pagpupulong kasama si Jason at ang kanyang abogado ngayong linggo para makita kung ano ang maaari naming gawin, pangako ko. Mabuti. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong niya, nanginginig ang kanyang boses. Umuwi ka, makisama sa mga bata, at subukang makipag-usap kay Jason. Pareho pa rin kayong nasa bahay, tama? Tanong ko. Tumango si Laura. Subukang makipag-usap sa kanya. Kung hindi, wala kang masyadong magagawa. Gumalaw siya at dahan-daang lumabas. Pumasok ang aking assistant, si Jackie. Mukhang hirap na hirap yun. Mukhang hindi naging maganda, puna ni Jackie. Iniabot ko sa kanya ang mga papeles at hiniling sa kanya na magtakda ng appointment sa abogado ni Jason sa lalong madaling panahon. Kakaiba ang katahimikan ng aking telepono halos buong araw. Ipinapalagay ko na tinatawagan ako ni Laura, hinihimok akong sumuko sa diborsyo. Nang papalabas na ako ng opisina, tumawag ang aking abogado upang ipaalam sa akin na gustong mag-schedule ng pagpupulong sa lalong madaling panahon ang abogado ni Laura. Sumang-ayon ako, gustong matapos na ito. Tatawag siya muli para magtakda ng petsa at oras. Hanggang noon, kailangan kong maging maingat sa paligid ni Laura, binabawasan ang pakikipag-ugnayan at iniiwasan ang anumang pinaghihinalaang pagbabanta. Pag-uwi ko, nasa driveway ang kotse ni Laura. Sa loob, kasama niya ang mga bata, nagkukunwaring interesado sa kanilang takdang aralin. Tumingin sila sa akin na para bang nagsasabi, ano ang ginagawa niya. Nakipag-usap ako kina Janie at Beth, naghanda ng hapunan, at naghain si Laura sa mesa. Ang hapunan ay naantala lamang ng daldal ng mga batang babae. Ang natitirang bahagi ng linggo ay naging normal, maliban na mas madalas si Laura sa bahay, hindi lumalabas para sa trabaho o sa kanyang boyfriend. Pagkatapos matulog ang mga bata, nagpunta ako sa aming home office para asikasuhin ang ilang gawain. Lumitaw si Laura sa pintuan. Jason, maaari ba tayong mag-usap? Tanong niya. Medyo huli na para dyan, hindi ba? Sagot ko, hindi tumitingin sa kanya. Ayokong magdiborsyo. Gusto kong maging pamilya tayo. Sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Medyo huli na para dyan, hindi ba? Ulit ko, nauubos na ang aking pasensya. Paano ko maipapakita sa iyo na ikaw ang mahal ko? Iginiit niya. Medyo huli na, hindi ba? Sabi ko muli, hindi maitago ang aking pagkabigo. Bakit ayaw mo akong kausapin, Jason? Sinubukan ko ng maraming beses sa nakalipas na 2 taon, at hindi mo ako pinansin at ang ating mga anak. Ngayon handa na akong hindi ka pansinin, sabi niya, nagiging akusado ang kanyang tono. Gusto kong magpunta tayo sa marriage counseling, iminungkahi niya. Para ano ang magawa mo? Mag-aksaya ng oras at pera at pagkatapos ay magdiborsyo. Hindi ako naniniwala. Pumunta ka sa lahat ng therapist na gusto mo. Huwag lang kasama ako, sagot ko, malamig ang aking boses. Jason, hindi tayo maaaring magdiborsyo. Masasaktan ang mga bata, pangangatwiran niya. Masasaktan ang mga bata. Naisip mo ba iyon habang kasama mo si Scott? Nagpapakita ang iyong narcissism, Laura. Sagot ko. Ano? Tanong niya, nagulat. Para sa kapakanan ng langit, pumunta ka sa isang therapist. Mas mabuti pa, mag-impake ka ng malaking bag at pumunta ka kay Scott. Lumayo ka sa akin, sabi ko,
Sinisiksik ang sarili ko para lampasan si Laura at nagtungo sa silid-tulugan na ginagamit ko sa loob ng ilang buwan. Nagpasya ako na ang isang mainit na shower ang kailangan ko. Habang nakatayo ako sa ilalim ng jet sinusubukang tipunin ang aking mga saloobin, binuksan ni Laura ang pinto at sinubukang pumasok sa shower. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko, nagulat. Please, Jace, papasukin mo ako. Pamilya tayo. Kailangan kita, pakiusap niya. Kailangan mo ako. Itinaas ko ang aking kamay. Itigil mo. Binalewala mo ako at ang mga bata, at ngayon gusto mong iwasan ang mga kahihinatnan ng iyong affair. Lumabas ka. Tinitigan ako ni Laura sa loob ng ilang segundo bago umalis. Pagkatapos kong tapusin ang aking shower, sinilip ko ang mga bata. Makalipas ang isang oras, wala na ang kotse ni Laura. Tumunog ang doorbell sa aking pinto. Crap, sino kaya iyon? Hindi ito magandang oras. Pagkatapos ay nag-buzz ang aking telepono sa isang text. Nagpadala sa akin si Laura ng 3 text sa nakalipas na oras. Crap, Scott, baby, sino yan? Tawag ni Marie mula sa silid-tulugan. Ako na ang bahala, dyan ka lang. Bumangon ako, nagsuot ng boxer briefs, kinuha ang aking telepono, at nagpunta sa kusina. Crap, hindi ko dapat makita si Laura hanggang Huwebes. Ano ang kailangan niya? Sinagot ko ang telepono. Hello, sabi ko, sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Ako ito, honey. Dumating ang boses ni Laura. Ano? Anong nangyayari? Tanong ko, nararamdaman ang pag-igting. Buksan mo ang pinto. Nag-atubili ako. Sinusubukang alamin kung ano ang gagawin. Nakikipag-date ako kay Marie sa loob ng ilang buwan, at napakaganda niya. Ang presensya ni Laura ay isang komplikasyon na hindi ko kailangan. Alam kong naghihiwalay na ang kanyang kasal. Hiwalay, at oras na para wakasan ang mga bagay-bagay sa kanya, ngunit hindi ngayon. Crap, hindi ngayon magandang oras. Tatawagan kita sa umaga, sabi ko, umaasang makabili ng oras. Scott, kailangan ko lang makipag-usap sa iyo. Narinig ko ang iba pang mga tao sa background. Pagkatapos ay sinabi ni Laura, oh, thank you. May nagpapasok sa kanya. Damn. Pagkalipas ng 3 minuto, may kumatok. Scott, ako ito. Papasukin mo ako, please. Lumabas si Marie mula sa silid-tulugan na nakasuot ng t-shirt at may kakaibang hitsura. Anong nangyayari? Tanong niya, naguguluhan. Isa yung dating girlfriend. Siguro nagkaroon siya ng masamang breakup at gustong makipag-usap. Sabi ko, sinusubukang magtunog walang pakialam. Bubuksan mo ba ang pinto? Giit niya. Naglakad ako papunta sa pinto, sumilip sa peephole, pagkatapos ay binuksan ito. Nakatayo si Marie sa kusina na may isang baso ng tubig. Nang buksan ko ang pinto, pumasok si Laura na may isang bag sa kanyang balikat. Nakita niya si Marie at huminto. Nakita ni Marie si Laura, ibinaba ang kanyang baso, at nagmadaling bumalik sa silid-tulugan. Pagkalipas ng 10 segundo, nakabihis na siya at umaalis, na nagsasabing, huwag ka nang mag-abala na tawagan ako. Mabilis itong natapos. Pinanood ni Laura ang pag-alis ni Marie at nagtanong, sino siya? Umiling ako. Anong gusto mo, Laura? Tanong ko, frustrated. Inilapag niya ang kanyang bag sa sopa at tumingin sa paligid. Nakita niya ang mga pinggan mula sa aking pagkain kasama si Marie at napagtanto ang nangyayari. Nagpunta ako sa silid-tulugan, nagsuot ng jeans at shirt, pagkatapos ay kumuha ng isang beer mula sa ref. Umupo si Laura sa sopa. Bakit ka nandito ngayong gabi? Hindi naman tayo lalabas hanggang Huwebes, sabi ko, pagkatapos ay naisip ko ito. Pinalayas ka ng iyong asawa, hindi ba? Dahan-dahan siyang tumango, at naisip mong maaari kang manatili dito, tanong ko. Crap, anong ginawa mo, Laura? Lumunok siya. Midiborsyo na niya ako, sabi niya ng tahimik. Oh, talaga. Sinabi niya sa akin na ayaw na niyang maging asawa kita. Sagot ko, halos hindi may tago. Ang aking pagkasarkastiko. Masisi mo ba siya?
Nagkakasiyahan tayo sa loob ng mahabang panahon. Nagulat ako na tiniis niya ito. Anong nangyari sa iyong plano na ibalik siya sa kama? Tanong ko, genuinely curious. Ayaw niyang lumapit sa akin, pag-amin niya. Sinabi niya na ayaw niya ng sloppy seconds. Well, totally screwed ka na. Sa maraming paraan, sabi ko, umiiling. Kaya, bakit ka nandito? Hindi impressed si Marie. Sa tingin ko tapos na sa kanya, itinuro ko. Ginugol ni Laura ang gabi kasama ko dahil umalis si Marie. Bakit hindi magsaya kasama si Laura? Lagi siyang handang magsaya. Nang bumangon ako sa umaga, wala na si Laura. Perfect iyon. Kapag nakumpleto na ang diborsyo, magtatrabaho na siya ng full-time pagkatapos ihatid ang mga batang babae sa paaralan. Nakatanggap ako ng email mula sa aking abogado. Gusto ng abogado ni Laura ng pagpupulong sa huling bahagi ng linggo. Gumagalaw ang mga bagay sa tamang direksyon. Kailangan kong kumuha ng isang tao para sa after-school help kasama ang mga bata. Mayroon ng isang babae sa kapitbahayan na tumutulong 3 hapon sa isang linggo. Kailangan kong ayusin na magtrabaho mula sa bahay ng mas madalas. 2 days later hindi pa rin umuuwi si Laura. At marami pang mga gamit niya ang nawawala. Ipinapalagay ko na kasama niya ang kanyang boyfriend, ngunit wala akong pakialam. Hindi man lang nagtanong ang mga batang babae tungkol sa kanya, nakakagulat. Hindi siya tumawag upang makipag-usap sa kanila. Nang tawagan ko ang kanyang mga magulang, clueless sila tungkol sa kanyang sitwasyon at nagtataka kung bakit hindi siya nakatira sa kanila. Hindi ko sila pinansin. Sinasabing abala si Laura at magpapaliwanag sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ng gabi, wala pa rin si Laura, ngunit dumating ang kanyang ina, si Susan. Pagkatapos batiin ang mga apo, umupo siya at direktang nagtanong, ano ba talagang nangyayari? Ginugol ko ang 2 oras sa pagpapaliwanag ng huling 3 taon ng aming kasal. Marami siyang tanong at kalaunan ay humingi ng paumanhin para kay Laura. Hindi ko kailangan ang kanyang paumanhin. Kailangan ko ng isa mula kay Laura. 3 days later wala pa rin si Laura, kaya nagpa siya akong bisitahin muli si Scott. Naghintay ako sa tabi ng kanyang kotse. Nang makita niya ako, nagulat siya. Wala ako dito para sa iyo. Ipinapalagay ko na nananatili si Laura sa iyo. Sabi ko, oo, nandito siya, sagot niya. Nandito ka ba para ihatid siya sa bahay? Tanong ni Scott, tense ang kanyang boses. Hindi, gusto ko lang malaman kung nasaan siya at kung ligtas siya, paliwanag ko. Inamin ni Scott, inaasahan ko na ihahatid mo siya sa bahay. Ayokong tumira siya sa akin ng permanente. Ano? Akala ko kayong dalawa ay magkasintahan, soulmate, at lahat ng iyon. Sabi ko, hindi makapaniwala. Nagkaroon kami ng kasiyahan, ngunit sinabi ko sa kanya na umuwi at maging mabait sa iyo kung gusto niyang panatilihin ang kanyang pamilya. Ngayon alam ko na hindi niya ginawa, sagot niya. Well, sa iyo na siya ngayon, sabi ko ng matatag. Ngunit ayaw ko sa kanya. Giit ni Scott, bakit hindi? Nasiyahan ka sa paglilibang sa kanya, itinuro ko. Ayaw ko sa kanya sa lahat ng oras, sabi niya, na nagtunog frustrated. Bakit hindi? Gusto niyang makasama ka, giit ko. Sumigaw si Scott, ayaw ko sa kanya. Palabasin mo siya sa apartment ko. Ihatid mo sa bahay ang iyong asawa. Ngumiti ako. Hindi, sa iyo na siya. Umalis ako, ngunit nagiging desperado ang tono ni Scott. Please, ihatid mo siya. Hindi ko kailangan ng isang babae na may 2 anak, pakiusap niya. Hindi ko siya pinansin. Sumakay sa aking kotse at umalis, iniwan siya upang harapin ang gulo na tinulungan niyang likhain. Dapat mong naisip ito ilang taon na ang nakalipas. Sumakay ako sa aking kotse, pinaandar ang makina, at nag-back up. Sabihin mo sa kanya na umuwi. Nagtataka ang kanyang mga anak kung nasaan siya, at gusto siyang kausapin ng kanyang ina. Umalis ako, iniwan siya doon. Kinabukasan pagkatapos makipag-usap sa Diyos, nagtatrabaho ako sa bahay nang marinig kong bumukas ang pinto. Si Laura iyon.
Naghintay ako hanggang sa nasa kusina siya. Bumalik para sa mas marami pang gamit mo, tanong ko. Mukha siyang nagulat. Jason, hindi ko alam na narito ka. Hindi ko nakita ang iyong kotse, sabi niya, sinusubukang magtunog casual. Nasa garahe ito at inaayos. Nagtatrabaho ako sa bahay ngayon, sagot ko. Tumayo pa rin si Laura, tila hindi sigurado sa kanyang susunod na hakbang. Para saan ka nandito? Tanong ko, nauubos na ang aking pasensya. Naisip ko na baka umuwi ako, kung okay lang sa iyo, sabi niya ng hesitant. Well, nagtataka sina Janie at Beth kung saan ka naglaho. Ipinapalagay ko na kasama mo ang iyong boyfriend. Narito ang iyong ina para makita ka. May sasabihin siya sa iyo, at marahil ay 1,000,000 tanong, ipinaalam ko sa kanya, pinapanood ang kanyang reaksyon. Biglang bumangon ang kanyang ulo. Ang aking ina. Anong gusto niya? Tanong niya, malinaw na nagulat. Curious siya kung bakit mo kami iniwan, sabi ko, pinapanatili ang aking boses na matatag. Ano? Ano ang sinabi mo sa kanya? Demanded niya, panik na pumapasok sa kanyang boses. Ang totoo, sagot ko, pinapanood habang bumabagsak sa kanya ang bigat ng aking mga salita. Nakatakda kaming magkita ng aking abogado kay Laura at sa kanyang abogado. Pinayuhan ako ng aking abogado na hayaan siyang magsalita upang bigyang katwiran ang kanyang bayad. Nagkita kami sa conference room ng opisina ng aking abogado upang talakayin ang custody, assets, at financial details. Nang dumating ako, naroon na si Laura at ang kanyang abogado, si Claire. Habang nagsisimula ang aking abogado, sumabat si Claire, na sinasabi na may sasabihin si Laura na maaaring magpasimple sa mga bagay. Nagsimula si Laura, Jason, ayokong magdiborsyo. Ano ang kailangan para bumalik tayo sa pagiging isang mabuting pamilya? Alam mong mahal kita at ang mga batang babae. Ang aking oras kasama siya ay para lamang maibsan ang stress. Hindi ito kasalanan mo, at lagi akong umuuwi sa iyo at sa mga batang babae. Gusto kong sumigaw, ngunit pinisil ng aking abogado ang aking kamay, pinananatili akong kalmado. Ipinagpatuloy ni Laura, na iginigiit na ginawa siyang mas mahusay na asawa at ina ng kanyang affair. Delusional siya, iniisip na tatanggapin ko ang kanyang pag-uugali. Nagmakaawa sa akin si Laura, ngunit tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay muling ibinalik ng aking abogado ang pagpupulong sa mga pangunahing issue. Nagsimula ang mga abogado sa kanilang negosasyon. Handa akong dalhin ang kaso sa korte kung tatanggihan ni Laura ang aking alok. Gusto ko ang custody ng mga bata at ang bahay. Maaari niyang makuha ang mga bank account, ang kanyang kotse, at maging ang kotse ko. Nagpalitan ng mga email ang mga abogado, na nagpapataas ng mga bayad. Kalaunan, nagpakita ang aking abogado ng katibayan kung gaano kaliit na oras ang ginugol ni Laura kasama ang pamilya sa nakalipas na 3 taon. Nakumbinsi nito si Claire na ang pagpunta sa korte ay hindi magtatapos ng maayos para kay Laura. Nag-aatubili, sumang-ayon si Laura sa aking mga termino. Ngayon kailangan ko lang tiyakin na ito ay makaapekto sa aking mga anak na babae hanggat maaari. Sa simula, tumanggi akong lagdaan ang kasunduan sa diborsyo ni Jason. Gusto ko ang aking pamilya at hindi ako handang magsettle. Bakit kailangan niyang maging napaka-pig-headed at gustong sirain ang aming pamilya? Ang ginawa ko malayo sa kanya at sa mga bata ay hindi nakaapekto sa kanila. Walang nawala si Jason noong kasama ko si Scott. Bakit hindi niya ako hayaang magkaroon ng isang bagay para sa aking sarili? Binalaan ako ni Claire na kung dadalhin kami ni Jason sa korte, malamang napapanagan ng hukom at ibibigay sa kanya ang custody ng mga batang babae. Hindi ko matiis ang pag-iisip na mawala sila. Sinabi ni Claire na napag-usapan na niya ang pinakamahusay na deal na posible at walang magagawa ang pagpapaliban nito. Mag-uutos ang korte ng isang settlement pagkatapos ng 1 taon. Kung may gusto ako mula sa kasal, kailangan kong magdesisyon ngayon. Umiyak ako ng maraming oras, hindi makapag-concentrate sa paperwork.
Itinuro ni Claire kung saan lalagdaan. Pakiramdam ko ay nilalagdaan ko ang aking kasal, ang aking mga anak, ang aking pamilya, at ang tahanan na mahal ko. Nilalagdaan ko ang aking buhay. Medyo nagulat ako nang tumawag ang aking abogado upang sabihin na ang mga nilagdaang dokumento ay nasa daan sa pamamagitan ng surir ngayong hapon. Ipinabatid ng abogado ni Laura, si Claire, sa aking abogado na sumang-ayon si Laura sa diborsyo. Magkakaroon si Laura ng limitadong oras kasama ang mga bata, na titira kasama ko sa aming tahanan. Mayroon siyang hanggang sa huling petsa ng diborsyo upang lumipat. Sumang-ayon kami sa pantay na paghahati ng aming mga financial assets, at tatanggap siya ng kalahati ng halaga ng bahay sa ika-18 kaarawan ng aming bunso, plus 6 na buwan. Mag-aambag si Laura ng $100 bawat buwan bawat bata para sa kanilang edukasyon, na nagkakahalaga ng $2,400 sa isang taon. Mayroon kaming education fund para sa mga batang babae, at nag-aambag na ako ng $500 buwan-buwan mula nang ipanganak sila upang matiyak na makakaya nila ang anumang kolehiyo o unibersidad. Pinanatili ni Laura ang kanyang kotse at maaaring kumuha ng anumang furniture na gusto niyang ilagay sa kanyang bagong tahanan. Inalok ko pang ang bayaran ang bunk beds para sa mga batang babae sa kanyang lugar. Sa huli, gusto ko siyang mawala sa aming buhay upang mabawasan ang stress para sa mga batang babae at sa akin. Nakakapagod na ang kawalan ng katiyakan na magkaroon ng isang hindi tapat na asawa at isang inattentive na ina. Ngayon maaari ko